Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat, and this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's video mga kahabi is isi-share ko sa inyo ang isang magandang balita. Kagaya ng nakaraang vlog natin patungkol sa ating si Rama is that time is naglilimlim pa lamang siya noon. Kaya but this time, isa namang blessing ang dumating, and ayan na mga kahabi, namisa na po yung ating alagang si Rama, and we are so blessed kasi nga nagkaroon tayo ng 3 sisiyo. Diba? Ang cute nila mga kahabi, from egg until namisa ito. At ayan nga yung vlog natin nung nakaraan na naglilimlim pa lang yung kanyang nanay. And nung nakaraang vlog natin na share ko sa inyo, nagkaroon siya ng 5 itlog. Yun nga lang, hindi naman 100% na mapipisa talaga yun. Swerte na po kung mapipisa talaga lahat, kasi nga dito noon is nagkaroon siya ng 5 egg. Nang kinandling natin is fertile naman lahat. But sad to say, not bad na, kasi nga nagkaroon tayo ng 3 sisiyo. Yun nga lang, siguro huli nang napisa yung isa kasi nga medyo mahina pa, medyo basa pa. Yung isa is nabugok at yung isa naman ito hindi nag-survive, kung hindi namatay lang siya dyan sa loob ng egg. But hindi na, wala na tayong magagawa kasi ganyan naman talaga ang natural na nangyayari in terms sa mga ganitong bagay. And nagpapasalamat na lang tayo kasi nga ito, meron siyang 3 sisiyo. And kagaya ng ginagawa ko dati pa, best thing to do pag may mga pasisiw tayo na maliliit pa lang, na hindi pa talaga nag-explore kumain, is ang unang thing ginagawa is pinapainom ng tubig na may asukal para mas-supplement yung kanilang katawan para maging malakas sila. And ang paraan din ito is nakuha ko lang din sa mga iba pang mga vlogger na yun ang unang nilang ginagawa, tubig na may asukal. And it's good naman kasi para mas-supplementuhan yung mga masuplementuhan yung katawan nila para maging strong and maliksi sila. And hindi naman tayo nabigo kasi nga ayan, maliksi naman talaga yung 2 yan. Pero inoobserbahan ko pa yung isa kasi medyo mahina po yung kulay puti dyan. But hopefully sana mag-survive at dumami pa sila, o diba mga kahabi. And of course, share ko din sa inyo mga kahabi kung ano yung gagawin natin pag meron tayong mga itlog na wala tayong pamoster, o meron tayong mga manok na nangingitlog pero wala tayong paitlogan. Kasi nga sa aking experience ngayon kasi yung ating cochin bull is nangingitlog, kaso nga lang limited yung kulungan natin kasi ang liit lang talaga, hindi na siya pwedeng lagyan ng paitlogan kasi yung area natin is napakaliit lang, hindi po kayang i-cater. And lilipat din naman kasi kami, kaya hindi na ako gumawa ng kanilang paitlogan. Pero ang best ko nga ginawa is stored na lang natin. And ituturo ko sa inyo kung ano yung mga procedure na gagawin para maging okay po yung pag-store natin ng mga fertile na egg mula sa mga manok na wala tayong mga manok na nangingitlog na hindi naglilimlim, or yung mga manok na nangingitlog pero wala tayong enough space para paglagyan ng kanilang paitlogan. Best thing to do is i-collect na lang yung fertile eggs and it's stored sa isang container para magamit natin in the future. Kasi nga if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, sa mga mas maalam sa pag-store ng mga fertile eggs is siguro mga 1 month okay pa siya, provided na nailagay siya sa ref para mas tumagal yung buhay ng mga fertile eggs. Kaya rin namang tao, diba, pag egg cell at saka sponsor, pwede pa siyang gamitin provided na sa right temperature lang. And kagaya ng nakikita nyo mga kahabi, ayan, nagsastart ng kumain yung ating mga little chicks si Rama. And I'm so happy kasi nga nakakatuwa talaga silang pagmasdan is ang liit talaga nila kung ikukumpara sa ibang mga sisiyo ng manok. Ang liliit, kaya very fragile sila and very prone para sa mga predator sa labas, gaya ng mga daga or mga kung ano mang meron sa labas, diba?
mas okay na nga mas secure yung kanilang kulungan kaysa makain lang sila ng mga predator. And kagaya ng sinabi ko nga kanina mga kahabi, ay isi-store din natin yung mga itlog na fertile na hindi natin or wala pa tayong pamoster na hen na naglilimlim. Kaya ang ginagawa natin is stored sa ref. At ayan mga kahabi, disclaimer lamang mga kahabi is hindi po tayo expert po kagaya ng sinasabi ko, at nagre-rely lang din po ako sa mga nabasa at mga nakikita mga videos sa mga ginagawa nila sa pagsustored ng mga egg. And it's up to you, and free naman po ang comment section para magbigay din kayo ng mga kaalaman na pwede nating ma-share. And of course, ito na nga ang kinakailangan lang natin, siyempre itlog. Isa ito sa mga itlog ng aking cochinball na bulik. Actually, palagi na siya nangingitlog. Yung iba is napalimliman ko ng kaso nga lang hindi nag-successful na bugok. Ito na yung naglimlim na nangitlog na naman siya. Kaya nga ang naisip ko is stored na lang. And siyempre ang kakailangan natin gamit is yung itlog, and yan yung tissue or yung mga used newspaper na ibabalot natin sa itlog para hindi lang siya mabasag pag nagkakaroon ng mga movement doon sa container. Kumbaga caution siya para hindi siya magkabanggaan or magkabanggaan man, at least safe sila na hindi magkabasagan doon sa loob. And syempre yung container natin is maliit kasi nga yung itlog natin na nakulik pa as of now is 2 lang, pero isa lang yung pinakita ko na example. And of course papalitan din natin yan ng medyo malaki. And ganyan nilagyan ko rin ng beddings yung yung lalagyan ko ng tissue para medyo soft naman kahit papaano. And ayan, ginamit natin is tissue, and then ibabalot natin yung egg para maging safe. Ayan. And kahit anong paraan basta mabalot lang talaga yung egg. Ayan. Para hindi lang siya mabasag o protected siya pag nilagay na natin doon sa kanilang container mga kahabi. Diba? Simple lang naman, and malay mo meron pa kayong mas alam na mas okay na gawin, is willing naman to hear and to know your tawag nito mga kaalaman na pwede ko rin magamit in the future, diba? Ganyan lang mga kahabi. O yan, nilagay ko lang dyan, and then syempre tatakpan natin para ma-sealed and ma-safe siya mga kahabi para hindi mabasa. Kasi nga ang ref ba naman medyo may mga tumutulo pa yung mga tubig, ganyan, mas okay na yung ganyan. And syempre ilalagay na natin sa ref. And if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong again mga kahabi, siguro maglalast siya ng 1 month provided na siya sa ref. And maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi sa patuloy niyong pag-support, and please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated pa kayo mga kahabi sa mga bago pa nating mga upload. And ito na nga yung parent ng mga itlog na yun, yung pair na yan yung cochinball. But yun nga, gaya nakikita nyo is wala po talaga siyang malaking kulungan. Sila lang talaga dalawang mismo. Wala pong mapaglagay ng paitlugan. Kung malagyan man natin sobrang sikip na, congested na masyado, hindi na rin safe para sa kanila, and magiging irritable lang din yung hen pag ganun. And kaya kinukulik ko na lang na yung mga itlog. Kaso nga lang, dalawa pa lang yung formal na nakulik ko. The rest yung napalimlim ko nga, nabugok din naman. And the rest yung naitlog nyo dyan is hindi nabantayan, nangabasag dyan sa lalagyan. And maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi. Hanggang sa muli, paalam.